Bugay na! Doodle find sa supermarket. Na-excite kami. Nagmagaling kami. Perfect yan tingnan. Takoyaki. Sobrang sarap. Sarap. Grabe yung sarap. Hindi siya masyadong matamis para sa mga Pilipinong laging nagko-comment. Okay. Kung ano ba mas mura, supermarket or convenience store. Hi guys, kamusta? Nandito tayo sa Tokyo Skytree. Check lang natin ang mga pwedeng gawin dito sa area na to. And kung meron pa tayong time guys, we will also go to the nearest supermarket before we call it a day. So kumbaga, tatapusin na natin to. Pero supermarket muna tayo because medyo marami-rami tayong bibilihin, no? Na mga basic needs para sa mga natitirang 6 or 7 days pa natin dito sa Japan. Ito guys, so mga malilit na pampasalubong. Per piece is 200 yen. Ayan. Okay. So, meron sila mga fresh fruits. This is 500 yen. 500 yen guys is again 190 pesos. Ay, ito Han. Matsumoto Kiyoshi. Ano to? Pharmacy. O go. Check mo na. So, may nakita kami guys no na Matsumoto Kiyoshi. So, itong Matsumoto Kiyoshi is also a tax-free no, na store. Ayan, nakalagay pala. Tax-free store. Para makakuha kayo guys no, ng roughly 10% tax-free dun sa mga nabili nyo dito sa may Matsumoto Kiyoshi. Dalhin nyo lang yung passport niyo. And hindi ko lang alam kung meron silang minimum. Pero if ever na may minimum, madali naman siyang abutin. Kasi normally nag-range lang siya ng 2,000 yen to 5,000 yen. So ito, 178 yen. This is tax free already. Sweet and sour fruit mix gummy na Pokemon. So the very famous KitKat guys is 276 yen. Ayan. So iba't ibang flavor. So this one is strawberry flavor, Alfort. And this is priced as 88. Ayan, 88 yen. So, meron silang ito, different flavor. So, ito, dito naman vanilla white. Ito, yung Calbee na ito sikat din to na mga pampasalubong. This is 128. So, KitKat, other flavors is also 276. Ito guys, mga gamot. Ayan. Guys, so para ma-relax ng konti yung mga paa natin. So this is 6 packs. Sorry, tama. I think 6 sheets or 6 pieces. Pero for 420. So ito, highly recommended to. Pero ito guys, no, kung yung sa sinabi ko sa inyo na pamparelax ng paa, kapag kailangan nyo ng 18 na piraso, so ito, merong 738 yen. Wipes. Ayan, no, available din dito. Hand sanitizer na Biore. Meron din sila guys no na mask. So ano to? Mask na merong parang cooling sensation. So ito. So sige nga, try natin to guys. Ito guys, so, mga nail cutter. Okay, why not this na lang? Band-aid. No, na merong mga designs. Let's see also this one guys. So bili din tayo nito. So ito din guys, sikat din to no, na kailangan nyo pag nandito kayo sa Japan, bumili kayo ng marami na ito. Pero since hindi pa naman tayo nagdo-Don Quijote, bili muna kami ng isa. Meron siyang size 2.8. Ito ba yung size niya? O ito dapat mas malaki. Itong ano, ito yata dapat 78. So yun na, marami na siya nabili.
DHC products na normally makikita natin sa may sa Don Quijote. So vitamin C. Ito, this is B complex. Kung di ako nagkakamali guys, ito yata yung collagen. Pero wala kasing English version. Mga lip balm. So nasa 400 yen din siya. So Nivea meron din sila dito. Guys, as a tip lang din, minsan kasi sobrang daming taod lang din talaga sa Donkey or Don Quijote. So as an alternative, I would highly recommend or suggest to you na pumunta din kayo dito sa may Matsumoto Kiyoshi. So itong Matsumoto Kiyoshi has the same price point ng Don Quijote. And they also have tax-free. So kung napansin nyo naman while we are roaming or going around sa store nila, halos walang tao. And again, as compared to Don Quijote, kung parehas naman ng presyo, parehas naman merong tax-free, and then ito makakapamili ka pa na mas maayos ng wala kang kaagaw. So I highly suggest na dito na lang din kayo. But then again, ibang experience pa rin kung mag-to Don Quijote pa rin kayo. Dun. Sige, nampak. Madala-dala tayo. One more. More. One more. Kuya, what did you get? Siyempre guys, hindi mawawala pag nandito kayo sa may Tokyo, Japan, yung mga gashapon na ganito. I think pangalawa na actually nila na gashapon ngayon sa Japan. Yung una hindi ko alam kung nakuha na natin ng video. Cute. Si Paolo naman, game. Bakit? Wow, show it to the colors. Oh, very good. Good. Ay. Let us see. So small. Yeah, it's really small. Open it. Yeah, we can open. It's just a pretend, ano ba tawag ito? Switch. What is this? Bugay na! Baka may light niyang. Niko. Tingnan natin kung may button. Okay. Okay guys, welcome sa Tokyo Skytree. Woohoo! So yung background ko guys, ito yung Tokyo Skytree. So ito yung nakikita natin from our roof deck sa may hotel. So ngayon, nandito tayo sa bottom, sa pinakailalim. Of course, kung gusto nyo sumakay, that's the way guys. So pagtakalan nyo sa may Tokyo Skytree and then buy your tickets. You can actually go up there, So Tokyo Skytree is one of the parang tourist destination para makita mo yung skyline ng Tokyo. So this is also one of the tallest building here in Tokyo. Do you like it, Kuya? Akala ko labubo. Anpanman Kids Collection.
Naku na ambon. Punta tayo guys no sa supermarket. So para dun guys no sa mga nagtatanong, saan ba mas mura, supermarket or the convenience store? Di hamak guys no na mas mura ang supermarket no na price. So kung ako tatanungin ninyo, mag-supermarket na lang kayo siguro kahit once lang para you can compare also with the convenience store. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys oh. Kung gusto nyo na medyo mura-mura, yan, dito kayo bumili. So for example, the price of point of this 198 lang. This is 290 yen. You know, 298 din yan guys 398 yan. Ito less 20% off. So ayun, may nakalagay 20% off. And this is price na 298. Kapag binili mo yan guys no sa convenience store, parang yan doble na yung magiging presyo mo niyan. Dito tayo guys no sa may sushi area. Pero look at that sobrang punong-puno na siya. Ito naka 10% off na siya. Pero the price is mas mahal, 998. Sorry, ito din pala guys no, naka 10% off na siya. Okay, so we'll try to get one. Ito, 698, mas marami siya. Mas marami siyang ang tawag doon variety. This is also 598. This is 498. May mga 10% off. Mackerel. So that's 20% off. Ito na guys, kinuha natin isa. Tapos magdadagdag tayo ng iba pang items. Mga dumplings, they also have. So ito naka 20% off siya, 366. At meron din silang mochi. So this is 160. Ito naman 238 after the 20% off. So since naging favorite natin guys yung mga onigiri, ayun yung price point niya, 168. Ito 168 siya. So ito 138 na lang. Okay? Meron din sila guys mga pickled fruits and vegetables. So this is 198. Ayan. Ito naman, this is 328. This is okra. Mukha siyang masarap Tikman natin. So for their strawberries guys, so hindi ko po ito yung presyo niya, pero nakalagay 980. Pero look at this. Ito nga yan. So 980 talaga siya. Ayan siya. Noong mga panahon guys no ng strawberry, normally April yon, yung presyo nito nasa kalahati lang no, nasa 500 yen lang siya or 190 pesos. So kuha na tayo ng isa kasi papatikim natin kila Oli. Freshly cut nila no na pineapple. This is 398 yen. So have their mix fruit. This is 768 and meron din silang orange na 278. So katulad guys nung nung sinabi ko sa inyo, kung gusto niyo talaga na makamura, at least iwas-iwasan niyo yung pagpunta sa convenience store. Pumunta na lang kayo talaga ng supermarket because yung presyo sa convenience store 2 to 3 times Pero katulad nung sinabi ko sa inyo kung gusto lang naman nating maranasan, and tayo nakita niyo naman sa mga vlogs natin, pumunta din naman tayo ng 7-Eleven and Family Mart. So para lang makita ninyo, pero at least this content is really intended for you para magkaroon kayo ng point of comparison and reference kung ano ba mas mura, supermarket or convenience store dito sa Japan. I like it, Mom. Okay. Okay, so ito na natin sa supermarket So the original price nitong mga sushis is 798 pero naka 10% siya, so that's a price of 718. So another one is itong takoyaki natin 468 for the original price, and this is now price at 374. Meron din tayo nakuhang okra, pero this one hindi siya naka-discount. This is 198 or 200 yen. So another side dish. So I think this is a
tofu, kung ako and seaweed, no? Bumili din tayo guys ng another onigiri. So this is 30% off. So by the looks of it, para siyang ham or something ham, no? Meron tayong another onigiri here for 96 yen only. Naunahan na tayo guys, no, ng mga kids natin. So nauna silang kumain nito. So this is priced 980 yen. And look at this, no, ang laki. And sobrang perfect niya, almost parang ang hirap niyang kainin kasi para siyang fake, no, na strawberry. So for our drinks, so ito yung binili natin kagabi, no, sa 7-Eleven. Itong Mitsuya Cider, hindi pa natin siya na-open. So we will also try it now. Okay, update lang tayo guys, no. So nakamura nga tayo pero nakalimutan naman natin kumuha ng sauce. Pero okay lang. So there's always second time naman, no, para gawin natin ito ulit. But hindi mapipigilan guys, no, nung kawalan ng sauce. Yung pagmumukbang natin, no, ng mga Japanese food na nakita natin at nabili natin sa kanilang supermarket. So unahin na natin syempre yung kanilang mga side dishes. So umpisahan natin sa okra. Okay, so look at this. So I suppose this is a fried okra na merong sesame. Okay? Itadakimasu. Grabe ang sarap. Hindi mo ma-imagine guys, no, yung okra lalagyan mo ng sesame sauce or sesame or ano to, parang dinurog na sesame seeds, and it would taste like this, no. So I think this is a good idea. Okay, so yung next natin is yung parang tofu and seaweed. Ayan siya. Look at this. Sarap. Mitsuya Cider again. If you are in Japan, kalimutan mo muna lahat ng brand ng soft drinks na alam natin sa Pilipinas and uminom tayo, no, ng soft drinks na meron dito sa Japan. So this is Mitsuya Cider and I think this is one of the oldest soft drink dito sa Japan, no, because this is since 1884. Hi! So next in our lineup is takoyaki. Sorry. Kala ko mahuhulog. Takoyaki. So ayan siya lahat. This is octopus. Octopus yan? Yeah, I think this is octopus. Wala kasing English eh. Kaya, wala siya kasing English guys, no, na translation. Pero tinamad naman translate. pero meron siyang ano, meron siyang parang cut ng octopus or pusit, no. Meron naman ganito sa Pilipinas, but syempre guys, ang takoyaki dito yan nag-originate, no, sa Japan. Mas masarap to syempre pag mas mainit or bagong luto, yung talagang napapasok ka. Pero for some reason, kahit hindi siya nag-uusok o hindi siya umuusok sa init, masarap pa rin siya nakainin dito sa Japan. Tomorrow level. Sarap, no? Parang iba yung... Level 9 tomorrow. Yeah. Balikan ko guys yung okra. Sarap eh. Ito, ano, parang... Ito yung hindi dapat namin sa Japan. Sobrang dapat matikman to. Ayan daw. Pag pumunta ka guys ng Japan, dapat di mo dapat hindi mo mamimiss yung pagkain, no, ng mga side dishes nila dito. Kasi equally kakaiba and sobrang sarap. Actually guys, dalawa yung star of the night natin, no. So the first one is of course itong mga sushis natin and yung binili natin, no, na anong nga tawag? Onigiri. Ito na siya guys. Ito na yung main star of our budol finds sa supermarket. So this is only 798 yen. Okay. Look at that, no? That's how many pieces? 2, 4, 6, 8, 10. 10 pieces na magkakaiba. Only for... What? Only for 320 pesos. Yung first natin guys is... Ito yung shrimp sushi.
Para, guys, pasintabi lang dun sa mga hindi sanay kumain nun ng mga raw meat or fish. So, ito kasi, alam nyo naman, di ba guys, yung mga sushi. So, meron niya mga components na ng mga raw fish. So, I think, ito, yung tinignan natin, meron siyang raw na squid, meron siyang raw na fish, meron siyang raw na tuna, ay meron siyang raw na salmon. So, kung hindi matibay yung tiyan nyo, or hindi talaga kayo sanay kumain, no, ng mga raw food, yung kumbaga hindi naluto, so pwede nyong skip yung part na to. Ito, I think this is salmon. So for sure, by the looks of it, para siyang salmon. No, tuna. Sorry, salmon. Tuna. Okay, so this is raw tuna. Grabe guys, ang fresh ng lasa niya. Kahit wala siyang, of course, dapat mas masarap siya kapag merong soy sauce. So yung next natin ay, ano gusto mo? Ito. So I think this is, para siyang mackerel. Basta fish. So I think this is mackerel. Kasi yung itsura niya and yung pagkakagawa sa kanya. Tapos meron na rin siyang sauce. Okay. Help. Meron siyang parang sauce, parang barbecue sauce or teriyaki sauce. Yeah. Yung hindi naman fish. So ito naman is a normal egg lang, no? Egg sushi. So sorry, this is a tamago. Yeah, tamago sushi. So this is the simplest actually dun sa list, sorry, dun sa buong set na nabili natin. Ang tamis. Medyo matamis guys yung egg na omelette. Pero nagsasama siya kasi yung rice, meron siyang parang diba, Japanese vinegar or Japanese rice wine. Rice vinegar, Japanese rice vinegar. So, naglalaban yung asim at saka tamis nung tamago. Parang hindi siya lasang egg. Hindi siya lasang egg at all. Sobrang helpful guys, no, ng Mitsuya cider to kasi nakakadighay. Nawawala agad yung lansa, no, sa bibig. Super lakas ng ano nito, speed. Lakas sa speed niya. Okay, next is salmon. Ano gusto mo? Miyagi salmon. Salmon daw. Ba't ang galing mo kumagat? Half na half. Half na half ba? Okay. So, this is how it looks like. So, as you can see, salmon na salmon yan. Ay, hindi half, sorry. Sarap. For some reason, lasa talaga siyang fresh. Okay. Doon tayo sa medyo pahirap ng pahirap kainin. So, hindi ko alam kung anong fish to, pero it seems like a fish. So, kainin na natin. Parang squid. Squid siya ata. Okay, sige, kainin mo na busog na siya ng lego. Hindi ako sanay. Cut for me. So, ito. Feeling ko this is another raw fish. Yeah, fish siya. This is the third to the last. So, ano to, no? Parang salmon egg niya. Raw. Wait lang. Nakalimutan ko. Yeah. Egg. Ano ba tawag doon? The usual one. Next is another shrimp. Pero this one mukhang parang semi-cook lang siya na shrimp. Mo? Busog na ako. Okay lang? Ayan, natapos na natin guys yung 10 piraso, no, ng sushi.
Okay, busog na tayo. Pero meron pa tayong kakainin actually. Ito. And this one. So, sinunahin natin. Do you like the circle one? Ito lang. Bilog na lang. By the looks of it, di ko lang kung nakikita siya sa para siyang fried rice no, na merong salmon, seaweeds, some grains. Yeah, something para siyang So, nakalagay naman dito guys. So, open. Have to open it ng paganan. Sorry, hindi nakita. Ayan. Ayan. Para hindi siya masyadong makalat. And you can eat it like your burger. Lahat sa bibig sumasabog no yung lasa. Parang ganun. That's how I can explain it. Meron siyang bits and pieces of salmon. It adds up to the overall taste niya. And for the last food na kakain natin ngayong gabi is, by the way guys, time check, 11 o'clock na ng gabi na. Kumakain pa tayo. Ito nga, para siyang ham. Anong tawag doon? Prosciutto. Prosciutto. Para siyang prosciutto. Ayan siya. So, of all the onigiris na nandoon, na nasa line-up, ito yung pinakamahal. This is 258 ang isa. Tikman na natin. Prosciutto nga. Sobrang sarap. Sobrang sarap. Parang meron siyang Nakakainis. Parang meron siyang cheese, parang meron siyang anong tawag doon sa color green? Basil. Hindi lang siya basil. Yung basil. basil siya pero ano nga lang yung pesto? Parang siyang pesto. Parang siyang merong pesto sauce sa loob. Ang sarap. Nakakagulat yung lasa. Ang sarap. So that's the reason bakit mahal niya. 258 yen. Yung may cheese siya. Meron siyang cheese sa loob. So tingnan natin, no? Ayan guys, oh. That's the cheese. Ayun, hindi ko po nakikita. Parang siyang ang sarap. Na ginawa gusto. Onigiri. Yeah. Tapos yung prosciutto guys, diba? Alam niyo naman medyo mahal yung prosciutto. Sarap. Actually, kahit busog na ako guys, parang kayang-kaya ko siya ubusin. Ako naman natakam ako sa'yo. Diba? Hindi ang sarap. Promise guys. This is one of the best onigiri na natikman ko so far, no? Para sa ating dessert. So, titikman na natin yung strawberries, no, na binili natin. Sobrang perfect niyang tingnan na parang ayaw mo siyang kainin. Ang tamis. Yung nakuha kong tamis. Grabe ang tamis. May asim siya. Maasim siya. So again, don't get us wrong now. Meron siyang asim component. Meron siyang asim na kasama. Pero yung lasa kasi nung tamis over dun sa asim, mas nadedetect no ng panlasa natin. Okay, another one. Kaya pala guys, nung daughter ko, si Olivia, nung una niya tikman yung strawberry, sabi niya, it tastes like real. And fresh. And fresh. So, hindi ko alam kung ano yung pinaghuhugutan niya guys, no? So, it tastes like real and fresh. Okay. Akala niya tapos na tayo kumain, hindi pa tapos tayo kumain. So, if you remember guys, no, pupunta tayo na Family Mart. And since na-excite kami, nagmagaling kami. So, nagbibili kami ganyan. Ang dami namin na pinagbibili dun sa loob ng Family Mart. Pero, hindi namin naubos lahat. So, sabi namin, baka ngayon pwede natin kainin yung natanggal yung plastic niya. So, ano siya? So, para siyang pudding parfait. This is from Family Mart. So, ganito yung tsura niya guys. Oh. Ayan. So, para siyang layers of jelly, pudding, cream. Tignan natin siya. This is how it looks like. Bango. Oh, okay. So, ayan na. Yung multi-layer na niya. Nakuha ko na yung 2 layers niya. Approve. So, hindi siya masyadong matamis. Of course, para sa mga Pilipinong laging nagko-comment, hindi siya lagi matamis. Pero, actually guys, no, kidding aside, this is really very creamy. Yung lasa niya, no, na
pait, cream, yung pudding niya, the jelly itself, tapos yung second layer and the third layer. So like this, oh. I think it complements. Tatlong layers eh. 4 na layer. Parang it complements the whole mouth experience mo. Lasa, texture. Kasi may malambot, may matigas, may super lambot. Ay, nahulog. And meron siyang cream, no? So again, look at this. Okay. So, ayan, natapos na tayong kumain, guys. So, napagod din akong kumain, pero nabusog, no, na kumain because while eating, I'm trying to share with you, no, lahat ng experiences and lahat ng lasa hanggat kaya naming i-explain, guys, no, kung ano yung lasa ng mga pagkain na kinakain namin dito sa Japan. Okay? So, I hope, guys, no, na nagustuhan ninyo itong content na ginawa namin sa inyo. Nagustuhan ninyo yung mga kinain din namin. So, hanggang sa ulitin, please don't forget, guys, no, to like, share, and subscribe para na rin maraming makakita, maraming makapanood. Lalong-lalo na kapag kayo ay magta-travel this 2025. Yes, sa susunod na taon, manifesting kayo ay makakapag-travel din. Bye-bye! Have a safe trip and ingat po kayong lahat.